Sa mga serye ng Instagram post, ibinahagi ni megastar Sharon Cuneta ang ilang litrato niya kasama si Pangulong Rodrigo Duterte. Magkasama naghapunan ng dalawa kasama ang kapatid ni Sharon at iba pa nilang kaibigan. Sabi ng megastar, masaya raw siya sa pagkakataong yun at isang karangalan umanong makasama ang Pangulo. Ayon kay Sharon, mabuting kaibigan daw ng kanyang ama, si Pangulong Duterte. Napangiti lamang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang biruin ng singer-actress na si Sharon Cuneta Pangilinan tungkol sa maling pagpili ng kanyang running mate noong 2022 presidential elections. And sir, I have only one vice president there. My date tonight. Mali your choice, no? Natapos na ng Kongreso ang official canvassing ng mga boto sa pagka-presidente at vice-presidente. Panalo sa final at official tally si Rodrigo Duterte sa pagka-presidente at si Leni Robredo naman sa pagka-vice-presidente. Megastar Sharon Cuneta, nabuking ang kaplastikan. Welcome back to Philippine Celebrity Broadcast. Trending at viral ngayon sa mundo ng showbiz ang asawa ni Senator Kiko Pangilinan na si megastar Sharon Cuneta matapos magbitaw ng salita ukol sa mali di umanong pagpili ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang running mate noong nakalipas na eleksyon 2022. Kung matatandaan, 2018 matapos manalo si dating Pangulong Duterte sa pagkapangulo ay dumalo pa sa Davao City si Sharon Cuneta at ang asawa nito na si Kiko Pangilinan na kung saan proud pa ito na nagpost ng mga litrato at mga short video kasama ang pamilya Duterte na kung makikita mo ay nakipagduit pa ito sa dating mayor na ngayon ay pangalawang pangulo na ng bansa na kung saan ginawang pulutan ngayon sa social media ang binitawang salita ni Sharon Cuneta habang kaharap si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Napangiti lamang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang biruin ng singer-actress na si Sharon Cuneta Pangilinan tungkol sa maling pagpili ng kanyang running mate noong 2022 presidential elections. Nangyari ito sa isang event na dinaluhan ng Pangulo at ni First Lady Liza Marcos kung saan kumanta ang megastar. There's something I do not like about your presidency though. There's something I do not like about you being Mr. President and Madam being Madam First Lady. I think it's the fact that I miss years ago just texting to say, Bongit Lisa, please send me Ilocos.net. You never fail to do that. Mr. President, this is for you. Madam First Lady, this is for you, especially the first song. This is what you requested for. I'm happy to be here, sir. And sir, I have only one vice president there. My date tonight. Mali your choice, no? Sorry. Okay, let's move on. Basta, Mr. President, you have my support. I will pray for you. I will pray for the country. I will pray that before we all judge you, that you are allowed to do your job for all of us. And we pray for good health, peace of mind from all the fake news, all the disinformation. May God be with you every single day, Mr. President and Madam First Lady. Naging Vice President na si Madam First Lady. No, but that's my Vice President. My date. Ngunit hindi nga ito pinalagpas ng ilang supporters ng pamilya Duterte na kung saan binalikan nito ang 2016 eleksyon na kung saan nilampaso ni Leni Robredo ang katunggali sa pagka-Vice President na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na isa nga sa komento ng mga Duterte supporters na hindi manalo si Ferdinand Marcos Jr. kung hindi dahil kay Sara Duterte. Para sa buong kwento, narito ating panorin at balikan ang resulta ng 2016 eleksyon. Narito ang video.
Natapos na ng Kongreso ang official canvassing ng mga boto sa pagka-presidente at vice-presidente. Panalo sa final at official tally si Rodrigo Duterte sa pagka-presidente at si Leni Robredo naman sa pagka-vice-presidente. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!